Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, atin po itong kukunin sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kabanata 6, talata 11 hanggang 16 at tutuloy po tayo sa 20 hanggang 21. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuhan. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Pangawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Iniuutos ko sa iyo sa harap ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbigay ng mabuting patutuo sa harap ni Poncio Pilato. Sundin mo mabuti ng may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Siya ay darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitinag. Walang taong nakakita o makakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihan walang hanggan. Amen. So sa verse 20 po, Timoteo, pakaingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang lumalapastangan sa Diyos at ang mga pagtatalo tungkol sa hindi totoong karunungan. Dahil sa kanila pag-aangking meron sila nito, may mga nalihis na sa pananampalataya. Sumainyo ang kagandahang loob ng Diyos. Ang papuri, mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang pampapuri, ang pagsamba ay para lamang sa Panginoon. So ito mga kapatid, itong sulat ni San Pablong ito, lalo na itong verse 11 na binasa natin hanggang 16, ito po ay tagubilin ni San Pablo para kay Timoteo. Kasi yung verse 1 hanggang sa may verse 10, ito ay para dun sa mga mananampalataya na tinuturuan ni Timoteo, at ito namang verse 11 hanggang sa is para talaga kay Timoteo bilang isang tagubiling, paalala ni San Pablo bilang kanyang ama sa spiritual sa pananampalataya. Kaya nga napakahalaga na tayo bilang mga naglilingkod sa Panginoon, meron tayong mga mentor at siyempre pag maghahanap ka ng mentor, ang pinakamagandang titignan mo is kung ito ba ay namumuhay sa salita ng Diyos, di ba? Kasi sila yung magiging ehemplo natin, sila yung magiging gabay natin, At dapat siguraduhin din natin na yung kanilang sinasabi is talagang nakikita sa kanilang pamumuhay. 'Di ba? Kasi malaki magiging impluwensya nila, malaki yung magiging part nila lalo na sa pag-grow, sa paglago natin sa pananampalataya at sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga napakahalaga, meron tayong mga tinatawag, mga spiritual father, di ba? Na sa pananampalataya po natin. Kaya kung pipili tayo na mga magiging mentor natin is mas maganda talaga yung alam nating na isinasabuhay. Nandun yung kababaan loob, nandun yung hindi naman perfecto kasi wala naman tayong makakita talagang perfecto, pero may kita mo na talaga yung puso niya is nandoon sa paglilingkod sa Panginoon, at yung puso niya ay talagang gusto niyang makasunod sa kalooban ng Panginoon, kasi meron din naman iba yung puso niya nasa paglilingkod, pero yung problema naman yung puso niya lang nasa paglilingkod at hindi sa pagsunod. Magkaiba rin yan. Parang sa trabaho, may mga tao na nandyan lang para lang sa trabaho, para lang sa sweldo nila, pero yung puso nila wala doon sa trabaho, 'di ba? So kasi puro reklamo. So magkaiba po 'yon, Ganon din sa paglilingkod. Hindi lahat ng na naglilingkod sa Diyos is talagang yung puso, talagang is nasa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, 'di ba? Kaya nga dito sabi niya, ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Ano ba yung pinaiiwas ni San Pablo? Doon sa mga pagtuturo na hindi tunay na katuruan ni Kristo at hindi nagtuturo doon sa pagiging maka-Diyos. Kung babasahin natin yung verse 3 ng
First Timothy, no, chapter 6. So makikita rin natin doon, ano pa yon, yung mga pakikipagtalo tungkol sa mga salita, mga bagay na umahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at masasamang hinala. So ito yung mga bagay, mga kapatid, no, lalo na yung temptation sa pera, di ba? Kaya nga sa kayamanan, kaya nga sabi ko, ang paglilingkod sa Panginoon hindi po to hanap buhay, kundi ito po ay hanap patay. Upang buhayin yung mga patay na para buhayin yung mga pananampalataya sa buhay na Diyos. So dito, mga kapatid, yun ay paalala sa kanya na umiwas, di ba? Kasi makaka-encounter ka talaga, no? Meron ka talagang mga ganitong mga tao, kaya nga sabi niya, iwasan mo, umiwas ka. Kasi talagang makakaharap mo yung mga taong ito. So, ang gawin mo, umiwas ka sa mga bagay na yon. Kasi kapag in-entertain mo yon, bandang huli, mga kapatid, parang parang chismis yan, di ba? Alam mo na hindi maganda yung pinag-uusapan at hindi ka pa umalis, bandang huli, hindi mo na namamalaya, nagsasalita ka na rin pala ng chismis. so nakikiayon ka na, no, bandang huli, nakalimutan mo na pala, no, na kung ano pala yung pinagsasabi natin. Kaya nga kailangan tayong umiwas. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, no? Kaya nga strive, talagang sisikapin natin. Diba? Kasi hindi naman po talaga siya madali. Kaya nga kailangan natin yung biyaya, yung grasya ng Diyos, para magawa natin yung paano ba maging matuwid, di ba? Yung righteousness, di ba? Kailangan natin yung righteousness ng Diyos, yung pagiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Ito yung pagsasabuhay natin, no, ng kanyang kalooban, no? Yung righteousness ni Christ, dapat makita yun sa atin, mga kapatid, yung mga karakter ng ating Panginoon, di ba? Yung pagiging makadiyos, no? Yung pagiging makadiyos, mga kapatid, hindi ibig sabihin yun na palasimba ka, di ba? Hindi po yun hindi po yun ang ibig sabihin na talagang itong taon to is hindi pala yun yung basihan, yung basihan, no, yung tamang exact word, no. Hindi yung basihan na kapag ang tao palaging nasa simbahan, palaging nananalangin, palaging praise the Lord, hallelujah, no, na nagpupuri sa Diyos. Hindi yung basihan na itong taong ito ay talagang makadiyos, kasi mayroong mga taong pakitang tao lang, di ba? Nandun lang sa simbahan, kunyari nagbibigay, kunyari nag-iikapo, pero ang katotohanan ng mga kapatid is pakitang tao lang. So hindi yun ang pamumuhay na makadiyos. Kasi ang gusto ng Diyos, tayo ay mamuhay na makadiyos, hindi makalaman o makamundo. Diba? Pag sabi mo ikaw ay makadiyos, ibig sabihin ikaw ay panig sa Diyos. No? Kung ano yung kalooban ng Panginoon, kung ano yung kanyang kagustuhan, yun ang sinusunod natin. Diba? Kung ano paano namuhay ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung nagiging model natin at pinagsisikapan natin ngayon na masunod natin yung yung lifestyle ng Panginoon natin, di ba? Pero siyempre, sa ating bilang tao, minsan kaya nga kailangan nating maghanap ng mga tao na namumuhay na makadiyos. Kasi siyempre, tayong tao kasi minsan, mas gusto natin yung meron tayong nakikita Yung talaga nakikita mo visual na mga tao na magbibigay sa iyo ng inspirasyon, magmo-motivate sa iyo. Mas kasi yun Diba? Ang pinakaalam naman natin, the best na model is ang Panginoong Jesucristo. Pero may mga time kasi na yung na gusto mo may makita, no? May magbibigay sa iyo ng inspirasyon ba? 'Di ba? Katulad sa akin, bakit ako nag-preacher? Kasi meron nag-inspired sa akin 'di ba? Merong tao na nakita ko na grabe yung kanyang pagpapagamit sa Panginoon. Siyempre, yung una yan ang ating punong lingkod, no? Si Brother Mike, 'di ba? So, may mga tao kasi na magbibigay sa atin ng inspirasyon 'di ba? Na gusto natin na kung paano yung paglilingkod ng taong ito ay maging ganun din. At kung sa biyaya ng Diyos, kung mas mahigit pa yung magagawa natin, praise the Lord, 'di ba? So, biyaya pa rin ng Diyos 'yon. Mga kapatid, 'di ba? Mamuhay na makadiyos, may pananampalataya. Diba? Ayun ang mahirap minsan, mga kapatid, 'di ba? Hindi ibig sabihin na nasa prayer meeting, hindi ibig sabihin na palaging nagsisimba, palaging nananalangin is nandun na yung pananampalataya sa Panginoon. Alam natin yung pananampalataya, tinitest po kasi yan, di ba? Ang pananampalataya kasi hindi mo magagamit yan kung walang mga challenges 'Di ba? Parang ano yan, parang kunyari sabon, kung hindi ka maliligo, hindi mo may apply. Nandyan lang siya pero
hindi siya nagwo-work sa buhay mo, di ba? So kailangan may mga challenges sa buhay natin na doon gagana yung pananampalataya natin. Di ba? Kaya nga ano 'yun pinapadaan sa apoy, no? Pag sinabi natin pinadadaan sa apoy, talagang dadaan tayo, no? Na mga problema, mga persecution, mga trials, mga challenges sa buhay na nandun yung pananampalataya. Kasi marami kasing tao, ano lang yung pananampalataya nila sa bibig lang patay yung kanilang pananampalataya. Yun nasabi ni San Pablo Ibig sabihin, maraming mananampalataya na nagsasabi sila ay mananampalataya, pero yung kanilang pananampalataya is patay. Di ba? Yung kanilang is patay, mga kapatid. No? Kasi yung pananampalataya, hindi lang yung sa salita, kundi nakikita yung sa gawa. Diba? Kaya nga sabi ni San Pablo, ipapakita ko sa inyo na ako'y may pananampalataya sa pamamagitan ng gawa ko. Hindi ko na kailangang sabihin sa inyo na may pananampalataya ako. Kaya kailangan ko lang, pakita ko lang. Diba? Ganun sa atin, hindi naman natin kailangan na sabihin, ako'y mananampalataya, ako'y may pananampalataya sa Diyos. Diba? Mamuhay na lang tayo. At least doon na lang mga kapatid, kasi the more tayong maraming sinasabi, the more tayong nag-e-expect yung tao. Hindi, sa buhay na lang natin, di ba? Kaya sabi mo, palagi kang nagsisimba. Sinasabi mo palagi kang nagkukumpisal. Palagi kang ganito-ganito. So, siyempre, ang tao nag-e-expect sa'yo na talagang banal na banal ka na. Di ba? Bait-bait mo na siguro kasi araw-araw nasa simbahan ka. Diba? So, nag-e-expect yung tao ngayon. Paano ngayon magagalitin ka pa, no? Tapos nandun pa rin yung pride sa'yo, hindi ka pa rin mapagsabihan. Di ba? Sasabihin ng tao, bali, wala rin pala yung ginagawa mong pagsimba-simba ng araw-araw. Di ba? Ang sa atin kasi mga kapatid, is more tayo sa application, hindi tayo sa word o kaya sa mga, ano nga tawag doon, yung sabi nga ng ating punong lingkod, di ba? Hindi tayo more sa memorization di ba? More tayo talaga sa application. Maganda yung marami kang ma-memorize, tama naman yon. Pero kung yung mga na-memorize natin, hindi naman pala natin i-apply sa buhay natin, di wala rin kwenta, di ba? So, ang pinakaano dun is, hindi ibig sabihin na hindi maganda yung mag-memorize, marami tayong alam na verses, maganda po yon. Pero kung sa dami ng natin, pero ni isa doon, hindi naman nakikita sa buhay natin, wala rin, di ba? Pangawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos. So hindi lang naman si Timoteo, tayong lahat ay tinawag ng Diyos para sa buhay na walang hanggan. Yun naman talagang pinaka-purpose ng Diyos. Bakit tayo tinawag? No? Kaya yun din ang purpose, bakit patuloy na ipinangangaral yung salita ng Diyos. Kasi yung pinaka-purpose is magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. No? Kasi alam naman natin na kapag ang tao ay wala sa Panginoon, namumuhay sa kasalanan, tayo ay patay sa harapan ng Diyos. Yung atin is condemnation. Tayo ay para mapahamak talaga, mapa-impyerno tayo. Pero dahil nga tayo tinawag ng Diyos, dahil sa kanyang salita, ang pinaka-main purpose, yung tao ay bigyan ng buhay. No? Mula kamatayan, magkaroon ng buhay kay Kristo. Diba? Ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Di ba? No, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Kasi sa atin, bilang mga Kristiyano, ang pinaglalaban natin, yung pananampalataya natin kay Kristo, hindi mismo si Kristo. Kasi si Kristo mismo, ang ating Panginoon, kaya, walang makakatalo doon. Wala makakatalo doon sa Panginoon natin Hesus Kristo. Yung pinaglalaban natin bilang mga Kristiyan, yung pananampalataya natin sa Kanya. Di ba? Kaya nga napaka-clear doon, ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Di ba? Ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Kasi yun naman talaga yung pinaglalaban natin, yung pananampalataya natin kay Kristo. Kasi si Kristo mismo, kaya niyang idepensahan yung sarili niya. Nagtagumpay na nga siya walang makakatalo dyan Ang labanan kasi yung pananampalataya natin. Kaya nga maraming humihiwalay sa pananampalataya. Mababasa rin naman natin ito mamaya mga kapatid. Di ba? Kasi hindi nila kayang tayuan yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga yung iba, iniiwan nila yung pananampalataya nila, iniiwan nila yung paglilingkod nila sa Panginoon. Kasi bakit? Hindi nila kinaya nung natayuan yung pananampalataya nila kay Kristo. Di ba? Si Kristo mismo, kaya niyang yan. Kaya sabi nga, si Christ kasi is katotohanan, di ba? Sabi nga,
The truth can defend itself, no? Sabi nga, truth is like a lion. Let it loose and it will defend itself. No? Kaya niya eh. Kaya niya pagtanggol yung katotohanan. Kaya, hindi mo na kailangan kasi pagtanggol ang katotohanan kasi katotohanan yan eh. Di ba? Katotohanan yan. Pwede mo pa ipagtanggol ang katotohanan. Hindi mo naman ano yan kasi katotohanan yun. Lalabas at lalabas. At the end, mga kapatid, kahit ano pang kasinungalingan ang gawin ng tao, at the end, mga kapatid, mag-prevail pa rin kasi yung truth eh. Ganun din kay Kristo eh. Pero yung dinedepensa natin, pinaglalaban natin, at ipinoproklama natin sa tao, sa paligid na natin, is yung pananampalataya natin kay Kristo. At yung pananampalataya natin kay Kristo yun, ang question din is, matatayuan mo ba hanggang kailan mo maipaglalaban yun? Diba? Hanggat kailan mo, kunyari, sinasabi mo, ang Diyos ang nagpro-provide ng lahat natin pangangailangan. Eh ngayon, dumating sa iyo yung medyo nag-shortage ka, kaya mo pa rin bang tayuan? Pag pinagsisigawan mo, si Kristo ang aking manggagamot, buhay na manggagamot, eh ngayon may karamdaman ka. Kunyari, nagkaroon ka ng cancer, kaya mo pa rin bang tayuan ang Diyos mo? Si Kristo pa rin yung manggagamot mo. 'Di ba? O kaya tinaningan ka na ng doktor, kaya mo pa rin bang tayuan yung pananampalataya mo kay Kristo? Nasa yung healer mo, sa yung manggagamot mo. Ganun yung mga kapatid. Kaya nga tinitest yung pananampalataya natin hanggang kailan mo kaya, hanggang kailan natin kayang tayuan yung pananampalataya natin yung kay Kristo. Kaya yun ang ini-encourage ni Pablo kay Timoteo, 'di ba? Ay sa buhay mo yung mga salita ng Diyos, mamuhay ka sa katwiran, mamuhay ka ng makadiyos. Kasi sa pamamagitan lang yun mga kapatid, tayo ay makatatayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Inuutos ko sa iyo, sa harapan ng Diyos, na nagbigay sa iyo ng buhay, na nagbibigay buhay sa lahat, at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbibigay ng mabuting patotoo sa harapan ni Poncio Pilato. Kaya inuutos niya sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay at sa lahat, sa harapan ni Kristo Jesus na nagbibigay ng mabuting patotoo sa harapan ni Kristo. Yun ang utos sa kanya eh. Diba? Na tayo ay mabuhay sa pananampalataya sa harapan ng mga tao. Diba? Sa harapan ng Diyos, ng ating Panginoon na pinaglilingkuran at sa harapan ni, sabi ng Poncio Pilato, nare-represent kasi yun sa government eh. Diba? Ibig sabihin, tayo mananampalataya, under pa rin kasi tayo, siyempre, habang nandito tayo sa mundo, kailangan natin magpasakop pa rin doon sa pamahalaan, doon sa government, doon sa mga namumuno. Diba? Pag sinabi ko kasi Poncio Pilato is about position, it's about yung nasa authority. Diba? Dapat nandun pa rin mga kapatid yung pagpapasakop natin. Kasi sa kahit ang ating Panginoong Hesus mga kapatid, nandun pa rin yung naman pagpapasakop niya doon sa authority. At dito may kita natin, sa verse 20, sinabi ni San Pablo kay Timoteo, napakaingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. So napakalaga din yung pakaingatan. Ingatan natin. Ibig sabihin, pag sinabi mong ingatan mo yung isang bagay, yung pinagkatiwala sa iyo eh. Di ba? Ibig sabihin, napakahalaga yun, napaka-importante yun. Kaya nga, hindi lang natin yun talaga, kunyari, katulad ng mga memories, di ba? Talagang tinitreasure natin sa puso natin, yung mga mahalagang event, yung mga mahalagang pangyayari sa buhay natin. Minsan talagang nilalagay pa sa diary ng iba. Minsan talagang nandun yung nagpo-photoshoot pa, di ba? Nagbibideo pa. Kasi yung mga karanasang yun is mahalaga. Kaya nga tinitreasure, iniingatan natin, itinatago natin. Diba? Kasi napakalaga sa buhay natin, naging parte ng buhay natin yon. At kapag nawala yung mga bagay na yun, parang hindi tayo masaya, parang ilang porsyento ng buhay natin ang nawala. Diba? So dito rin mga kapatid, sinasabi ni San Pablo, pakaingatan mo yung mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataong pagkatiwalaan mga kapatid. Yung matawag lang tayo ng Panginoon, isang malaking bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, amakin yung mga kapatid. Walang nagtitiwala sa atin. Kung meron lang, kukunti lang. Pero yung Diyos, pinagkatiwalaan tayo na mangaral ng salita ng Diyos. Pinagkatiwalaan tayo sa posisyon. Pinagkatiwalaan tayo ng kanyang salita. At dapat mga kapatid is ipakita natin sa Panginoon na hindi siya nagkamali na tayo ay pinagkatiwalaan.
Yun mga kapatid, isang malaking karangalan na po yun, no? Na tayo, yung mga kilala nga sikat na tao, o kaya yung mga taong may posisyon, pinagkatiwalaan ka lang nga ng boss mo, di ba? Ng amo mo is, tuwang-tuwa ka na, masaya ka na, kasi ang ganda kaya sa feeling, di ba? Na may nagtitiwala sa iyo. So much more, no? Na wag nating sayangin yung tiwala ng Diyos po sa atin. Iwasan mo mga usapang lumalapastangan sa Diyos at ang mga pagtatalo tungkol sa hindi totoong karunungan. Diba? Alam naman natin na may mga bagay na lumalapastangan sa Diyos. Siyempre, bilang mga pinagkatiwalaan ng Panginoon, tapos hindi tayo namumuhay sa kanyang kalooban, siyempre, kasiraan yun eh. Sabihin nila, ganito ba yung mga naglilingkod sa Panginoon, di ba? Ito pala yung mga, ganito pala yung mga nangangaral, ay ganito pala yung mga workers ng Diyos, ganito pala yung mga Kristiyano, di ba? Na turingang Kristiyano, pero parang hindi naman makita si Kristo, di ba? Sa mga bagay na yun, nalalapastangan eh, yung pangalan ng Panginoon, di ba? Pag hindi tayo namumuhay, di ba? Sabihin nila, ganyan ba yung mga nangangaral, no? Ganyan ba yung mga anak ng Diyos? So, hindi na kasi natin na yun, hindi na natin matatanggal sa atin eh, no? Na talagang kapag ikay naglilingkod sa Diyos, hindi mo na pwedeng tanggalin yung Diyos. Di ba? Sabi mo, hindi, ginawa ko to, personal ko namang ginawa to eh. Hindi, acknowledge ka eh. Recognize ka na naglilingkod sa Panginoon eh. Hindi mo pwedeng iwas yung personal mo eh. Di ba? Katulad yan, pag nasa social media ka na, kapag kunyari, katulad mga artista, nagiging public ka na eh, servant eh. Nagiging public servant ka na eh. Yung buhay mo hindi na privado, kundi nasa publiko na, di ba? Kaya minsan hindi mo na maano yung pagiging private citizen mo eh, no? Kasi nagiging public na yung buhay mo eh. Lalo kapag naglilingkod ka sa Panginoon, di ba? Oh. Di ba? So, malaking magiging impact kasi yun eh. Hindi mo na, katulad sa amin, nangangaral salita ng Diyos, pwede ba sabihin na, hindi, ako, private citizen ako. Hindi, kasi, na ako, tumatayo ako sa publiko eh. Di ba? So, kailangan mga kapatid is, mamuhay talaga tayo sa salita ng Diyos, mamuhay tayong maka-Diyos mga kapatid, para hindi natin malapastangan yung pangalan ng Panginoon, na tayo yung nagiging dahilan o nagiging sanhi mga kapatid, na yung tao ay magkaroon ng question sa isip nila na ganito pala yung naglilingkod sa Panginoon, imbes ma-inspired sila, ma-discourage sila, di ba? O malapastangan yung pangalan yung pananampalatayang Kristyanismo, di ba? Sabihin na, kaya nga may nagsasabi, di ba? Na Christianity is good but I hate Christian, di ba? Ang ganda ng turo ng Christianity pero yung mga Kristiyano, sabi nga, di ba? Hindi maganda. Yung mga nagtatalo tungkol sa hindi totoong karunungan, ano ba yung karunungan yung binigay ng Diyos? Kapag tayo kasi nagkaroon ng karunungan, kaalaman sa salita ng Diyos, hindi naman yung dapat ipagyabang eh. Ang ipagyayabang natin si Kristo. Kaso minsan, yung mayabang tayo. Kaya kung babasahin natin yung kabuuan, no? Kung babalikan nyo po yung video po natin na in-upload mga kapatid, di ba? Na nandun na minsan inggitan, pagtatalo. Kasi bakit? Kasi ang dami nang nalaman sa salita ng Diyos. Pero hindi naman yung mga kapatid yung purpose. Bakit tayo natuto? Bakit ba tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Para ba ipagyabang? Para lang makipagtalo sa tao? Diba? Hindi eh. Diba? Kung alam naman natin na hindi ito makakadulot ng karangalan sa Diyos, mas mabuting manahimik na lang tayo. Diba? At ang masakit dun, sabi niya, dahil sa kanilang pag-aangking meron sila, sabi ni San Pablo. Alam, yung mga talagang matatalino, yung mga marurunong, mostly naman, hindi naman yan, hindi yan masalita eh. Tahimik lang yan eh. Tingnan mo yung mga professional na kunyari, mga boxer sa sports, di ba? Yung mga talagang mga mayayaman, mga bilyonaryo, milyonaryo, mga tahimik lang naman yan eh. Di ba? Hindi nga mayabang yan, nga lang, kuya, ordinaryong damit nga lang yan eh. Di ba? Kaya tingnan mo yung talagang mga matatalino, hindi naman nagsasabing matalino sila eh. Di ba? Yung mga marami na talaga achievement sa buhay, hindi naman nila pinagyayabang eh. Di ba? Kasi, yung mga nagyayabang lang kasi talaga, yung wala naman eh. Kasi kung talagang meron ka, quiet ka lang eh, tahimik ka lang eh. Hindi mo siya pinagyayabang mga kapatid. At yung taong may karunungan, wala ka rin naman mapapala pag nagyabang ka eh. Di ba? Anong mapapala mo? Di ba?
Makakabili ba ng bigas yung kayabangan mo, di ba? Oh, anong nangyari? Kaya sabi niya eh, dahil sa kanilang pag-aangking meron sila nito. Akala mo lang, marami kang alam. Oh, anong nangyayari? Dahil marami silang alam. May mga nalihis na sa pananampalataya. Hindi lang nalihis, yung mga umaalis. Hindi lang nalihis, yung mga umaalis. Oh, di ba? So, hindi ganun mga kapatid. No? Yun ang mahirap eh. Yung akala mong marami kang alam, yung pala wala pala tayong alam. Kasi nga, the more tayong natututo, the more natin nakikita yung sarili natin na marami pa pala akong hindi alam. Alam yung mga taong talagang nagkakaroon ng wisdom galing sa Diyos, the more na dumadami yung kanyang nalalaman, mas nakikita niya na mas marami pa pala siyang hindi alam. Di ba? Pero yung mga makitid ang utak, kung nakabasa lang ng konti, akala niya ang dami niya ng alam. No? So, hindi ganun mga kapatid. No? So, nawa ang Diyos ay patuloy magpala sa bawat isa sa atin, panghawakan yung ating isip, ang ating puso, na gawin lang po natin yung ating tungkulin, gawin lang po natin kung ano yung pagkatawag ng Diyos sa atin. At kung natapos na natin ang ating mga obligasyon, ang ating mga tungkulin, ay patuloy nating itatak sa ating isipan na ginagawa lang natin ito para sa Panginoon at hindi para ipagyabang. So God bless po sa ating lahat.